Ipapakita po natin ngayon, step by step ha, pagtakas ni Rowena Garma. Ito, dito ko natuklasan eh. Yan. Sa latest ng Pag-asa, Jen, Oh. nakalabas na yung ano yun. Kung makikita mo yung sa pula, di ba? Nakalabas na ng kaunti. Si Nika. Yung Nika? Yung nandun sa dulo. Ayan. Mantakin po ninyo, may bagyo. May bagyo pero nakatakas si Rowena Garma. At dito makikita natin step by step pagtakas niya at nahuli siya ng mga immigration. Ito po, panoorin mo natin. Lumabas na yung pipito. Talaga naman, oo. Sabay-sabay. Talagang wala tayo. Walang pahinga sa bagyo. Minomonitor, ang tindi ng pagkakamonitor ng Pag-asa. Pero meron din, Nelson, ha? Ito, nakikita nyo na, no? Oo. May nakalabas din ng ating bansa. Yes. Ito nasa gawing taas naman, si Garma yan. Ayun nga. Garma. Si Garma. Ayan. Si Garma yan. Oo nga, no, nakalabas na rin ng Philippine Area of Yun. Responsibility. Dulon-dulo yon si Garma yun, kasama yung anak niya. Oo. Yun. Tapos yung nasa bandang likod niya, yun. Pakita nyo, yan. US Immigration. Yan yun, yan o. Nakita mo yung mga butil-butil na yan? Oo. Ang dami, di ba? Oo, ang dami. Immigration Sino yan? officer ng US yan. Oh. Hinuli si Garma. Si Garma? Hinuli. Naku naman. Sa tindi ng monitoring. Kung ikaw na sa katayuan ni Garma, ano ba talaga? Masasabi mo na sa sarili mo. Mukhang... Maluluha ka talaga ba? Papaghahul-gulhul ka sa iyak Ito muna ha. Tingnan natin ang balita para makumpirma natin yan. Pinatakas si Garma o tumakas at pinahuli o nahuli. Pinatakas o tumakas, pinahuli o nahuli. Yun lang, sa apat na yun. Siyempre, itong mga to, hindi naman yung mga bobo. Hindi yan katulad ni Gadon. Hindi yan bobo yung mga yan, ha? Yung mga matatalino yan, alam nila yan. Kung pinatakas, tumakas, nahuli o pinahuli. Hindi mga bobo yan. Si Gadon lang ang bobo. Alright. Baka sabihin, ano ba yung sasabi mong Garma na yan? Yung Nelson, ano ba yan? Ang unang balita kanina umaga, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Parang bagyo lang, ano? Si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Rowena Garma. Yun na. Nakita daw sa USA. Tapos ngayong hapon, Sabi pa kinumpirma nga nasa Washington DC daw. Ganun ba? Akala yata sasalubungin si Joe Biden sa pag-alis ng Washington DC. At pag-upo ni Trump. Itong hapon, ang report naman ng DOJ, nahuli po. Nahuli. At hindi pala sa Washington DC, no? Nasa San Francisco, California. Yan. Kasama ang kanyang anak na babae. Nandun daw sa legendary bridge ng San Francisco. Oo. Ang sabi po ni Justice Secretary Boying Remulla, inaatasan niya si Immigration Commissioner Joel Biado na pabalikin si Garma sa Pilipinas. Ayun. While we work to ensure the safe return of Miss Garma, we trust that she will remain cooperative with all ongoing investigations. So ang nagpapahuli sa kanya, DOJ na pala. Hindi na ang Quadcom. Kasi sa Quadcom, kailan ba siya pinalabas? Noong nakaraang 8. Tama, no? Pinalabas push. Tama ba, 8? Hindi, pumunta daw sila doon November 7 pa eh. So before that. So before pa yun. Pinalayaya siya matapos mga akong dadalo sa mga susunod na pagdinig. Pero yung pagkakapalaya ata sa kanya, hindi naman sinabi na siya ay open ng lumabas ng bansa. Ay, hindi naman. Wala hindi naman sinabi. Masasabi lang, nakalabas siya ng batasang pambansa premises. Yun. Ang problema nito, Jen, hindi kaya siya, bakit siya umalis? Yun na nga. Di ba? Kasi kung dito, nabanggit na niya lahat, at mukhang ang pakiramdam naman niya, kaya niya sinabi yun, ay pakiramdam niya, ligtas naman siya, di ba? Totoo. Bakit siya umalis ng Pilipinas at nagpunta ng Amerika? Yan ang malaking katanungan. Yun ba ay talaga lang sila'y pupunta ron? O talagang may tangkasang Huwag nang bumalik. Huwag nang bumalik at takasan na itong ginaganap na hearing ng Quadcom? O siya ba ay nung mabalitaan niya na darating ang dating Pangulong Duterte dahil iniimbitahan, di ba? Yan, At napakinggan niya yung ating sinasabi na paano kaya?
pag nagharap ang dating Pangulong Duterte at itong si Royina Garma sa House at magtanungan, hindi kaya may lumabas na bagong impormasyon? Yun ang, alam mo, puro sa pantaha tayo ngayon dyan. Hindi nyo lang maiwasan yan. Oo nga eh. Hindi, meron lang po sasabihin ha. Itong mga legendary yan eh. Idol ang dalawang yan eh. Hindi yan katulad ni Congressman Gonggong ha. Puro chismis. Hindi chismis ang mga yan. Ito po, kailangan tawagan natin si Marbil. Si Marbil, tsaka si Los, Tambaloslos, hindi, si Abaloslos, tawagan mo, di ba maraming kaibigan si Abalos, na may eroplano, pasundo mo kay Abalos yan, parang yung ginawa niya kay anong pangalan nito? Yung mayor ng Bambano, anong pangalan? Pag-i-comments mo sa comment section, nakalimutan ko nablanko ako dito Si Alice Guo, di ba sinundo nila doon sa may, Indonesia ba yun o Malaysia? Ngayon. Tawagan natin si Abalos. Abalos. Yung mga tarpaulin mo, mali. Kriminal ka daw. Papalit mo yung tarpaulin mo, kalaban ng kriminal, Benhur Abalos. Akala nila ikaw yung kriminal, hindi, di ba? Papalit mo, pabago mo yun. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pakisundo nga si Royina Garma, please. ASAP, pakisundo mo siya, isama mo si Marbil, tapos mag-photo up kayo, mag-ganon-ganon kayo, yung ganon. Yung pangiti-ngiti kayong dalawa para si Alice Guo, ganon. Nagkikiusap lang ako sa'yo, pare. Okay, marami kang kaibigan, yung mga aeroplano. Sige, puntahan mo si anong pangalan yan? Si Bagyong Royina Garma. Sundin mo siya doon Okay. Sige, kung bahala sa'yo. Pagbalik mo dito, kung bahala sa'yo. Shot tayo. Alright. Di ba? Sinundo nila si Alice Guo doon sa pinagtataguan niyang lupalop ng mundo na yun. Ngayon, pasundo natin si Royina Garma. Ganon, dapat pag nagsasalita ka, parang si Dan Fernandez, ganon, may gumaganong ka, yung umuhungol ka, ganyan, ganon. Alright, tuloy. Pre, kumbaga, ang masasabi lang natin, mga posibilidad. Yes. Maaring yung sa pantahan natin, di baka nga wala doon. Pero ano ba talaga ang dahilan bakit bigla siyang umalis? Alam ba ng Quadcom na siya pupunta ng abroad, Siyempre hindi naman. Yun na nga. Ba't nila papalayain, di ba? Ako sa tingin ko, mukhang hindi nila alam na tutuloy sa ibayong dagat, pag-alis paano nakalabas ng bansa, di ba? Kasi wala naman siyang hold departure order. Wala. Bakit hindi sinabi nung immigration kaagad, di ba? Bagay, wala din naman siya. Ang tawag doon yung parang watchlist. Wala Nasa watchlist. Wala din naman siya. Baka yung nagtanong sa kanya doon, nakakita ng passport, hindi naman niya sa kilala. Di ba? Pero halimbawa yan, wala namang kaso sa kanya. Wala namang dahilan para pigilan siya. Wala. Ano ang otoridad ng immigration kahit pa sabihing nakita sa doon sa San Francisco at i-deport, di ba? o yun, hulihin, di yun, lalabag ba sa kanyang karapatan yung right to travel? Kung may abogado yan dyan, pwede nilang questionin yun. Di ba? Di ba? Bakit mo ako papauwiin? Wala naman akong kaso. O kaya kung ang idadahilan lang ay yung Quadcom na may ongoing investigation, hindi naman ito kaso sa korte. Pero, diba? Resource person siya. Tama. Diba? Pero ang malinaw, Nelson, inamin ni Secretary Boying Rimulya na siya ang nagpigil sa kanya, nagpahuli. Technically, hinulit naman talaga siya, no? Yes. Nagpigil sa kanya, kasama yung kanyang anak, doon sa Amerika. Di ba? Ang malaking katanungan dyan ay pagka ito, halimbawa, ay tinanong na Jen, anong dahilan? Bakit ka umalis? Di ba? Lilitaw na ngayon dyan. Ano ba? Tinatakasan mo ba yung... Hindi tinatakasan yan, kaibigan, kapatid. Hindi tinatakasan, parang pinatakas. Pinatakas yan ng kanyang anak. Hindi si Barbers, hindi si Dan Fernandez, tsaka si Benny Abante, hindi sila. Yung anak niyang kasama niya, sabi niya, nanay, takas tayo. Diba? Gunggong yan Diba? Ganon yun. Yung anak niya, pinatakas si nanay niya, ganon. Hindi yung mga Quadcom.
Sabi niya, nanay, takas tayo, bakit? Baka masilat ka sa Quadcom, darating ang Pangulong Duterte, yung mga pinagsasabi mo, baka naman madali tayo dyan. Ganun yun. O, nakita nyo na po ha, mga kareaksyon, paano tumakas, paano nahuli, mayroon pang diagram, naka-sketch pa. By the way, tinawagan ko na si Abalos. Susunduin daw. Joke lang, baka magalit si Abalos sa akin. Pare, okay lang yan. Joke lang yun. wag mo susunduin, wag mong sama si Marbil ha. Kasi busy si Marbil ngayon sa pag-aayos ng gobyerno ng PNP ha. Okay ha, si Marbil number 1 yan. Hindi naman sila adik. Hindi sila adik. Nag-extend lang ng oras, hindi sila adik. Alright. Kasabay nung kanyang pansamantalang pagpapaloy sa bisinidad ng Kamara ng Batasang Pambansa, iyang pangangakong anytime na ipatawag siya, ay makakabalik siya. Pero siguro palagay ni Garma, nasabi ko na lahat wala na akong idadagdag pa siguro dyan. Sapat na siguro ang aking mga ipinahayag. At ayaw ko rin siguro makita ng mukhaan kung dadalo talaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Baka kasi, diba? Baka magka-booking yan di ba? Lalo pa, at tinitiyak, di ba, nung nakaraan dyan, kahapon ba yun? Tinanong natin kung ang Pangulong Duterte ay may paunang pasabi na ayaw na niya dumalo, di ba? Yun na nga. At ang sabi nila ay, imbitahan natin ang Pangulo. Nung marinig nila na hindi dadalo, hindi, dapat dumalo yan. Pero ngayon, yan na. Kinumpirma na po, kumpirmado ng dating Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo na ang Pangulong Duterte ay pupunta bukas. Handa na po ang Pangulo, pupunta na siya bukas. Ito kanina pang umaga, kahapon pa di ba? At ang katunayan nga linggo pa pala, andito na pala ang Pangulo. Hindi ko lang alam kung talagang nasa Metro Manila na raw, dating Pangulong Duterte. Ang sabi ho ni Panelo, wait, Quadcom, you don't need to subpoena or to invite. Kukomprontahin. Hindi na kailangan magpalabas ng tag doon, yung... wala nang contempt. Di ba yung sa abogado niya ay padadalan daw ng yung testificandum. Kung ano mga tawag doon, Ang sabi po niya, mga House Quad Committee, Quadcom, lalong-lalo na ka na, Paduano, kukomprontahin ka ni Pangulong Duterte. Kasi sabi nyo, maghihiring kayo ng Martes, ng Miyerkules, 10 a.m. bukas. 11 Tama ba? 13 pala. Pupunta na ang Pangulo, wag na, dapat nandiyan kayo lahat, ha? Gusto kayong makita ng Pangulo? May boses tayo. Gusto mo bang marinig? Ganun ba? Andiyan na. Parinig at sige. Baka sabi nyo, you're putting words into words is another horses. Horse mouth. Ay, sige, pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Sal Panelo. Okay. Sige. The day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo, ha? Basta aaten ho siya at yung mga... Ayun! Ang malinaw na pahayag. Alam niyo, may kwento ako Dadalo siya. Hindi na ito naikwento di ba? At ang problema, mayroon tayong latest bago man ang hali, Nelson. Nung marinig itong konfirmasyon. Yung konfirmasyon. Ito ba, kahapon pa kinumpirma ito di ba? Kahapon ba ba? Kasi naibalita natin kanina umaga A day after. Tama. Ibig sabihin,
alam na nila na may pagdinig ng Miyerkules bukas. Okay. 13. So, 11 pa lang, sinabi na okay, call, pupunta kami dyan. Anong bago? Ang bago, yan, nasa hawak mo. Eto, Nasa dyan. Ayan. inanunsyo ng Kamara Okay. na ang nakatakdang pagdinig ng Quad Committee sa Nobyembre 13 Bukas ay... inilipat sa Nobyembre 21. Ay, so isang linggo ang makalipas. Ito So, ito ang dahilan. Bakit? Ha? Bakit inilipat? Natakot ba kayo? Oho. Dahil dadalo ang dating Pangulo? Natakot ba kayo, ha? Natakot kayo? Itong dalawang ito, mga INC yan. Hindi po natin binabanggit ang religion dito, ha? Pero mga iglesia yan. Kasi binanggit-banggit pa ninyo kasi doon sa salaysay ni Garma, yung iglesia ni Cristo. Hindi na lang kayo nag-focus sa Pangulong Duterte. Binabanggit-banggit nyo pa yung mga simbahan. Ayan tuloy. Na net 25 kayo araw-araw. Hindi po, courtesy po sa net 25. Mag-subscribe po kayo sa kanila, mag-like po kayo sa kanila, mag-share po kayo sa kanila. Suportahan po natin ang net 25. Net 25, mabuhay ka! Alright. Ito ang kanilang justification. Nagdesisyong ilipat ang petsa ng pagdinig upang bigyang daan ang mas maayos na paghahanda. Aba, ibig sabihin, handaan. hindi sila nakahanda pagka ang Pangulong Duterte na ang nandyan. Gusto mo marinig? Meron pa? Mayroon po, sabi ko naman sa iyo. Baka naman, sabi nga nila ay, You're putting the words in the horse's mouth. Sabi ng lola ko, pakiganyan, impertinente! Pakinggan natin. Sige nga po. Anong sabi nung horse? Hindi, barbers to. May sabi. Ay, barbers. Hindi Okay, horse. okay. Congressman Barber. Hindi raw horse si Barber, hindi horse. Si Barber ay isang kuting. Alright. First, ano po masasabi ninyo? Tagal. Hindi, meron. Ang sabi ni Barbers, Sabi ni Natalie Pichi, nakat na mayroon kasi silang press con kanina. Oo, mesa Well, sige. Anyway, sige. Ano na lang nilalaman yung liham? ang lipat ho ng petsa ay upang matiyak ng lahat ng mga kinakailang dokumento at ebidensya ay maipapasa at maihahanda ng maayos. Marami umanong nais maging witness sa pagdinig, kaya dapat munang masiguro kung sino sa kanila ang may kredibilidad na humarap sa pagdinig. Apa! Oo. Akala ko ba gitil na gitil kayo sa dating Pangulo? Oo nga, na di ba? para bagang lahat kayo ng witnesses, baliwala kayo. Priority Yan ang nga. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi nyo muna unahin ang dating Pangulo, di ba? Ngayon, ang... Total available sa bukas. Yun na nga. Sabihin nyo, yung ibang witness, wag muna kayong dumalo sapagkat ang pagdinig ay nakatutok lamang at nakatuon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Habang kayo naghahanda ng inyong mga sasabihin at ano pa man, kasi narinig ko kahapon, di ba, pinarinig din natin, si Congressman Stephen Paduano, handang-handa na Yan nga Ready na sa kanyang mga itatanong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson. ang katunayan, sabi pa nga niya, hindi. Kung yung abogado lang ang dadalo, hindi pwede. Dapat si Duterte mismo. Yun. Diba? Naglolokohan lang ba tayo dito? Ayun nga Ngayon, ito ngayon ang tanong niya. Kung sabihin ni Pangulong Duterte, naglolokohan lang ba tayo dito? Ayun. Paano ganyan? Alam mo bang hamon ni Pangulong Duterte sa kanila? Ha? Kung itatanungin nyo ko, ang gusto ko, 10 araw, marathon hearings, sunod-sunod. Want to sawa. Ang tindi naman talaga naman. Ano? Parang nung pinapalis sa Senado, Sir, Mr. President, tapos na po. Ano? Yan lang ang itatanong niyo sa akin? Pinapunta niyo pa ako rito? Pinapunta niyo pa ako dito? Oo nga, Paano ngayon ito, Nelson? Sino ang natatakot talaga? Oo nga, Di ba? Oo, bakit kasi dati, nung ayaw dumalo ni Duterte, sabi niya, bakit kayo natatakot dumalo rito? Di ba, Oo, bakit kayo... Parang naalala ko natin, Nelson, nung bata pa ako. Jen, ikaw nakasunod habang hinahasa yung labaha. Jen, ihanda mo na yan. Ito na yung labaha. Oo. Nung ako na, naku,
nabingaw yung laba. Hindi ba? Hindi natuloy. Bukas ka na. Ganun ba? Di ba? Ang sinasabi po nila yung pagtutuli, ha? Nung wala pa sa kanila yung laba, ha? Matatapang. Itong si Paduano. Paduano, ano? Oh. Paghihanap nga si Paduano. Baka nandun na sa Sierra Madre. Kanina doon po sa doon sa press conference. Nagtataka ako dito sa press conference. Tingnan po natin, ha. Wala po itong kasinungalingan, sa press conference ng Tuwadcom. Tingnan po ninyo yung press conference ng Tuwadcom. Tingnan po natin, ito po yung press conference ng Tuwadcom. Dito po sa press conference ng Tuwadcom, hinahanap ko po si Paduano. Ayan, wala si Paduano. Paduano. Tingnan nyo. Ayan, wala si Paduano, hinahanap ko. Baka anong nangyari kay Paduano? Pakihanap nyo. Nag-aalala po ang taong bayan kay Paduano, wala siya. Ayan, wala si Paduano. Mantakin mo yan, Ayan, magsimula dito sa kanan, isang kuting, si Ben, si Barbers, si Chihuahua, si Dan Fernandez, tsaka si Gongon, ayun. 246, wala si Paduano, wala stick to, Paduano, narinig mo lang na pupunta, wala pa ang Pangulong Duterte dyan sa batasan, ba't nasan ka na? Hindi pa nagsisimula ang hearing, Paduano, tumakbo ka na yata, nag-diaper ka ba? Kawawa naman to si Paduano. Marcoleta, por senador. Marcoleta. Bakit ko binanggit si Marcoleta? Kapag dating ni ng Pangulong Duterte dyan, papakwelyo ko si Paduano kay Marcoleta. Kasi ginanon niya si Marcoleta noon, di ba? Hindi tama yun. Wag mong kakantinin si Marcoleta. Bata namin yan. Alaga namin si Marcoleta, wag mong pakikalaman yan. Alright, boto po natin, Senator, Congressman Rodante Marcoleta, Senado, por Senador sa 2025, sama-sama po tayo. Marcoleta, por Senado. Alright, nawawala si Paduano dyan. Ay, naku po, tuloy natin mga katropa. Itong dalawang to, ito yung tinatawag nating malupitan, sa tingin mo ba katanggap-tanggap yung kanilang yung kanilang dahilan na maghahanda muna kami? Mukhang mali di ba? Kasi ang maganda dapat yung mga hindi kasi yung Quadcom magtatanong lang naman di ba? Kaya nga, ang ibig sabihin kasi yung Quadcom, kumbaga, gawa na yung inyong mga batas na, Tsaka tagal nyo na nag-hearing In aid of legislation nga po, yan, ang layunin talaga niyan. At ang alam natin, kung in aid of legislation, may nakabalangkas na kayong batas. Yes. Kung anong balak nyo. At saka, mag-e-extract lang naman kayong information. Yan na nga, Hindi naman gano'n ang gagawin nila. Hindi yun ang utos ni Tambaluslos. Ang plano nila, bastusin, walang yahin, at idiin sa EGK. Puro naman hindi lawyer yun, di ba? Sino lawyer? Anong pangalan yan? Akop. Wala naman si Akop kanina. Sino lawyer? Barbers lawyer. Pag hindi ako naniniwala lawyer yan. Si Abante ay lawyer, yung si Bubwet, yung sa One Rider Party List, lawyer daw yun. Anong ginagawa mo dyan, Rog? Ano ka, parang sa mga driver, walang problema ang driver dyan. Huwag kang manghilam dyan. Bata-bata mo, sinisira mo na karir mo. Huwag ganyan, bro. Okay, diretso. Kayo maglilitas na parang korte dyan na kailangan nyo magharap ng ebidensya, di ba? At saka, nauna na po ang statement ng dating Pangulo sa Senado. Meron na. At dami nyo ng mga testigong nakausap. Yun na nga. Yung main character, yung main actor, ang dating Pangulong Duterte, yan dapat ang hindi na pinaghahandaan, di ba? Yun na nga kasi. Bakit kayo maghahanda? Unless, meron kayong gusto mangyari na... ito na. Ano Pakinggan natin. Baka sabihin nyo nga minamali natin yan Walang sinabi si Barbers na ganyan. Sige, tingnan natin. Pong Barbers?
The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no, for several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So, we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Oh. Aba? Kapani-paniwala ba yung sinasabi sa tingin mo? At saka ngayon ko lang nalaman, may vetting process pala sila. Na? Nung yung mga harap na witnesses. Kung sino lang ihaharap. Oo nga. Hindi lang, Jen. Oh. Kasi unang-una, main character nga di ba? Ang sentro ng pagdinig na ito ay ang dating Pangulong Duterte. Yes. Ngayong available siya, kahit nga walang hearing, di ba? Pwede ka mag-schedule Kung ako. Kasi ngayon, available ang Pangulo, di ba? Ang dating Pangulo Kung kahit pa sabihin ng Pangulong Duterte, linggo, pwede ako. Ay, sige, special session tayo. Patawagin lahat ng mga ganun dapat. miyembro ng Quadcom. Diba? Linggo daw, Pangulo, ang pwedeng Pangulong Duterte. At saka, bakit ito sinabi ng Pangulong dadalo siya? Ibig sabihin, hindi nyo pa sinabing cancel yung, di ba? Naunahan kayo. Naunahan kayong dadalo siya, di ba? Hindi nyo akalaing pupunta siya. Saka gustuhan yung padaluhin nung yung inyong pain ay kinagat yung bait ninyo. Bigla kayo nag-atrasan. Biglang, teka. Pero wala doon sa press con si si Kong Paduano. Wala doon Nahalata nila. Paduano, nasan ka? Nawawala na si Paduano. Yung buntot niya, ayusin mo. Tapang daw si Paduano, no? Para yatang Paduano Duterte. Parang malayo, no? Malayo, parang hindi match, Paduano Duterte, parang wala, Ilan ba yung naniniwala kay Paduano sa buong Pilipinas, ha? Ilan ba yung supporter si Paduano? Nabalitaan nyo na pa ba na may vlogger binlag si Paduano? Binablog ko si Paduano dahil nagtatakot siya. Duwag ka daw. Di ba nakita mo na sa panel? Makawala nga, Oo. Ngayon dyan, ito ang dalawang bagay, di ba? Oo. Ang dating Pangulo ay biglang nagdesisyon, di ba, nung last week, parang ayaw niyang dumalo, Oo nga, oo. Sabi na niya sa Senado lahat, sabi niya, di Sino ba? nga, Tapos, si Garma nakalabas ng bansa. Nung nasa labas na ng bansa, bigla siyang nagbago, dadalo na siya. Yun naman, Quadcom, teka, wag muna tayo mag-hearing. Paano kayang kinalaman ng paglabas ni Garma sa bansa doon sa mga desisyong ito? Meron kayang naging... Mukhang di ba? Mukhang may plano, mukhang... sa pantaha ko lang ito, Nelson, Mukhang ako, may sarili ako sa pantaha. Lahat naman tayo ay may karapatan sa ating kani-kanyang sa pantaha. Bakit kaya lumakas ang loob ng dating Pangulong Duterte? Yun na nga. At bakit biglang humina ang loob ng Quadcom? Nako po.
Ako naman, ako sa tingin ko mukhang sinadya ng Pangulong Duterte. Hindi ako dadalo dyan, ayoko yan. Yun bang, kumbaga, Pinakagat. kumbaga sa sabungero, inuulot ng gusto. Inuulot. Ay, tapos naging matapang tuloy yung Paduano. Hindi, naglolokohan tayo dito Padaluhin niya. Padaluhin dito Bakit yung abogado lang? Nung sinabi, sige. Hindi ako alis dito. Hanggat hindi pumupunta dito yan. Sige, pupunta ako dyan. Hindi, cancel. Darating na ako, sige, darating na ako dyan. Cancel po, cancel. Cancel po eh. Mukhang busy. Marami pa pala kaming kausap. Naku po, ang ating magiging Vox Populi ngayon, simple lang. Sa tingin nyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng dating Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Simple lang po ang tanong, ha? Kung ang sagot nyo po ay opo, natakot, letter A. Kung ang sagot nyo hindi po, talagang may dahilan sila. Hindi sila hindi ho takot yan. Gusto talaga nilang ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi po sila natakot. Mag-send po ng inyong mga reaction sa amin po mga social media pages. Ayun. Vox Populi po, yung voice of the people. Ano daw, natakot? Letter A, comment sa comment section kung natakot. O kung hindi natakot. Letter B na lang. Sige, pwede na. Ay, Paduano, nawawala ka daw. Magpakita ka, Paduano. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat sa pagsama niyo muli sa akin dito sa ating Reaction TVPH. At stick to the plan po tayo. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe naman at i-like, i-share ang ating video. Ayan po, huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa ating Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Ang ating target, go for gold. Gold, gold, gold.